Huwag na huwag mong kausapin yung mga taong di mo kilala. Sabi nga ng mga magulang natin, ng mga bata pa tayo, don't talk to strangers. Dahil hindi natin alam na yung mga taong nakakasalamuhan natin ay magbibigay ng kapahamakan sa atin. Hi guys, welcome back to our channel. It's me again, Ed Beast, and kung mahilig ka sa mga kwentong horror, mystery, and urban legend na i-deliver in a story format, sa tamang channel ka. Kaya huwag mo kalimutan mag-like, subscribe para updated ka sa mga bago nating episode. Kaya kung mahilig ka sa mga kwentong nakakatakot, tara, sabay-sabay tayong matakot. Around 1974, may isang bata na pangalang Kim. 9 years old lang siya noong mga panahong ito. And isang araw, inutusan siya ng parents niya na bumili ng ingredient para sa gagawin nilang meal para sa dinner nila. Habang naglalakad si Kim pa uwi, napansin niya may isang lalaking sumusunod sa kanya. And dumating sa point na yung lalaking sumusunod ay umabot sa tabi niya ay nag-introduce ang sarili nito. Sabi ng lalaking ito, siya daw ay isang doktor, isa siyang pediatrician. Sabi niya, yung trabaho ng isang pediatrician ay i-check yung mga batang katulad ni Kim. And sabi niya, sobrang healthy daw ng buhok ni Kim, and magandang bata daw si Kim. And marami itong sasabi, pero dahil naalala ni Kim ng mga payo ng kanyang parents na huwag kausapin mga taong hindi niya kilala, ay binibisan niya ang kanyang lakad at hindi niya pinansin yung mga sinasabi ng lalaking sinasabing doktor daw siya. Nung umabot si Kim nga sa part na parang 10 meters away na siya sa kanilang bahay, kumaripa siya ng takbo. Eh napansin niya na tumakbo rin yung lalaking ito, and sinundan siya. Sobrang takot ni Kim, dali-dali itong pumasok sa kanilang bahay, nilak ang pinto, eh nag-post ng saglit para obserbahan kung nasundan siya and pipilitin ba ng lalaking ito na pumasok sa kanilang tahanan. Pero buti na lang ay hindi ito sumunod, and wala naman din siya narinig na yapak na tumatakbo papunta sa pintuan nila. And dahil dito na feel niya clear na, sumilip si Kim sa bintana and nakita niya wala ng tao. So sabi ni Kim sa sarili niya na sobrang weird daw ang araw na yun, and baka nga talaga na isang doktor talaga yung nakausap niya, and baka bago sa neighborhood nila, kaya nagpapakilala ito. Tapos sobrang naging rude siya. So dahil naisip niya yun, ay hindi niya naman sinabi sa parents yung nangyari, at rinap niya ito. Ilang araw rin ang dumaan, habang tumitingin sa labas ng bintana si Kim, ay may napansin siyang isang blue na kotse. And nakita niya yung driver nito, and biglang naalala niya and naging familiar yung mukha ng driver. Ito yung doktor na nagpakilala sa kanya, and kumakaway siya sa bahay nila Kim, kahit hindi niya naman kita si Kim dahil may mga curtains noong time na yun habang nakatayo si Kim. So nagpanggap ito na kumakaway sa bahay nila Kim. Sabi ni Kim, sobrang weird naman nun, bakit kumakaway siya na kahit wala siyang nakikita? Sabi niya, hindi ko pa sasabihin sa nanay ko yung nangyari, no? Baka doktor nga talaga yun na sobrang friendly lang sa lahat. So one day, habang lumalabas ng bahay si Kim, papunta siya sa school nila, ay nakita niya ulit yung blue na kotse. And matay yung doktor pa rin na yun ang nasa kotse, and kumaway siya. So hindi lang pinansin ni Kim ito, and na-weirdohan na talaga siya, and nag-decide siya sabihin sa nanay niya kasi ilang beses niya nakita yung doktor na to. Sabi niya sa nanay niya na may isang lalaki na sumunod sa akin ng isang araw na pakilala isang doktor, pediatrician daw siya. And sabi ng nanay, baka nga doktor talaga to, and kaya ganun na lang yung pag-introduce, and baka bago siya sa neighborhood, so hayaan na lang daw, baka ganun talaga friend ng mga doktor. Kasi sabi ng nanay, mga pediatrician sobrang friendly sa mga bata, which is totoo naman. Days passed,
wala naman nakita si Kim, hindi niya nakita ulit yung kotse. Pero may tumawag sa bahay nila. Ang sumagot nito ay tatay niya. So, yung tatay niya, sinagot yung tawag and nakausap yung doktor na ito. Hinahanap si Kim. Specific na rin pagkasabi niya na si Kim yung gusto niya makausap. May sasabihin na siya, isa siyang pediatrician. Sabi ng tatay, since tatay naman siya sa niya, kung may gusto ka sabihin sa aking anak, since ako ang tatay, sabihin mo na sa akin na ako na bahala magsabi sa anak ko. Parang naging demanding na yung doktor na yun. And sinabi na, hindi, si Kim lang dapat makausap ko. So, weirdoan yung tatay, no, ni Kim. And ang sinabi niya kay Kim, nagulat si Kim sa sinabi ng tatay. Sabi niya, paano nalaman nung taong to, yung pangalan ko, never ko naman siyang kinausap, and paano nakuha yung number natin sa bahay. Mga panahong ito, 1974, wala pa nga yata ang internet, no. Siguro, kung hanapin mo man sa phone book yung pangalan ni Kim, hindi mo mahanap kasi bata siya, 9 years old siya eh. So, understand ng stalker talaga tong lalaking to. Gumawa siya ng sarili niyang research sa family niya to. Kaya alam niya yung number and alam niya yung pangalan ni Kim. So, sobrang weird. So, yung doktor na sinasabi niyang doktor siya, isa pala siyang stalker. Nagulatan yung tatay, nagulatan yung nanay. Nawirduhan sila and sabi nila, pag tumawag ito ulit, sasabihin ng tatay na wag na siyang tumawag. So, hindi nga nagkamali yung tatay tumawag ulit yung stalker na to. But, sinabi ng tatay na wag ka lang tumawag ulit or hindi tatawag ako ng pulis, ay biglang binaba ng doktor na yun yung tawag. Akala ng tatay tapos na yung mga pangyayari niya and wala nang masamang mangyayari sa anak niya. Pero isang oras lang ang lumipas ay tumawag ulit yung doktor na to and sinabi niya sa tatay na kung hindi mo ako papakausap kay Kim, gagawa ko ng mga karumal-dumal na bagay sa anak mo. So natakot yung tatay, sabi niya wag ka nang tumawag. So parang sinigawan niya itong doktor na to and binaba yung tawag. And hindi natapos nun yung pangaharas ng stalker na to, no? Halos every minute tumatawag siya sa bahay nila Kim. And dahil alam na ng tatay kung sino yung tumatawag, dumating siya sa point na tinanggal na lang nila yung telephone line nila, no? Disconnect nila and kinoconnect na lang ito ulit sa gabi. So every morning from parang 7 AM hanggang umabot na lang ng dilim, matawag talaga yung stalker na to. Sobrang desperado na ito na makita si Kim. Weirdohan talaga yung tatay. Yung tumawag siya sa police. And yun nga, siguro nung nalaman yata ng stalker to na may kaibigang pulis yung tatay, ay naglaylo siya ng konti. And dumating siya sa point na siguro desperado na talaga siya. Pumunta siya sa bahay nila Kim. So isang gabi, habang nagdi-dinner or nagsalo-salo yung family nila Kim sa living room, ay napansin ng kapatid ni Kim sa bintana ng garage or yung bintana nila from the living room na nagko-connect sa garage, may taong nakatayo doon. And sabi niya sa buong family niya, hey guys, tignan nyo, ako lang ba to or may nakita akong taong nakatayo sa garage natin? So lahat sila tumingin and may nakita nga talaga siyang taong nakatayo doon. So nung napansin ng taong to na nakatingin sila lahat sa kanya, ay dali-dali itong tumapa and dahan-dahan itong binuksan yung garage, yung parang pull-up door ng garage, inakyat and lumabas. So ngayon na-confirm ng family na may tao nakatayo kasi umangat yung door ng garage. Nung pagtayo ng lalaking ito, nakita ni Kim yung mukha and sinabi niya, siya yung doktor na nagpakilala sa akin na tumatawag sa atin araw-araw. Dito natakot yung tatay and na-alarma siya. So tumawag siya ng police and nilock niya lahat ng doors and windows to make sure na yung makapasok tong stalker na to na nagpapanggap na doktor. So mga panahon ito ay wala pang law na pwede mong ikulong yung taong sinususpetsyahan mong stalker, no? Wala pang mga ganong law, wala pang CCTV, so walang ebidensya. Kaya sabi ng pulis sa kanila na kung wala namang nawala, wala namang nasaktan, ay stay inside na lang ng bahay and hayaan na lang and tawagan nyo kami pag bumalik siya para mahuli namin siya sa akto. Parang ganun yung sabi ng pulis sa kanila. So dahil dito medyo nag-alala na yung tatay. So nakiusap siya sa kaibigan niyang pulis na ihatid na lang and sunduin yung kanyang anak sa school everyday kung okay lang. Dahil close friend niya to, pumayag naman ito.
So halos everyday, nihatid ng pulis si Kim sa school para walang gumalaw, no? And may malaking tulong naman rin talaga to, no? Kasi parang naglaylo rin yung stalker na to na nagpapanggap na doktor. One time daw, bigla na lang ng tagpuan, napatay na yung aso nila. And dahil dito, pumasok sa isip nila na walang ibang gumawa nito kundi yung stalker lang na ito. And sabi na kung tatawag tayo sa pulis ay hindi ito maniniwala sa atin. Iisipin nila na aksidente lang yung nangyari, no? Kasi wala naman tayong ebidensya or wala naman magpo-point na yung stalker yung gumawa nito. So dahil sa nangyari ito, medyo naging alarma na talaga yung buong family. And para hirap na pumunta ng work ng tatay ni Kim, yung nanay rin. And worried na talaga sa safety, yung safety ng ang tatay, sa safety ng buong family. And lalong-lalo na kay Kim kasi sobrang obsessed ng stalker na to kay Kim. So, walang pictures no, ni Kim nung daw akong research na to. So, siguro magandang bata si Kim. And yung stalker na to ay obsessed no, kay Kim. Kung umabot ka sa part ng video na to or ng episode na to, huwag mo kalimutang i-like ito. And tayo natin paabutin ng 500 likes ang ating video para marami ang makapanood. So, noong mga panahon yun, ay medyo nag-aalala na yung tatay. And one time daw, tumawag ng stalker na to sa tatay. So, sinabi niya na alam ko na may faulty kayo na window. Kaya-kaya ko pumasok sa bahay niyo anytime na gusto ko. Lalo na pagtulog na kayo. Sabi niya, alam ko rin na faulty yung front door niyo. Pwede ko lang to itulak. Kaya makakapasok lang ako pagtulog ka na. Ganun yung sabi ng stalker. So dahil ito natakot talaga yung tatay. So dali-dali niya chinek lang ng windows. And alam niya talaga na may faulty silang windows. So chinek niya to, noble lock niya ito, tinalian niya para hindi na ito ma-open from the outside. Kahit warsahin. Tapos pinuntahan niya yung front door nila na medyo faulty. Nilagyan niya parang mga harang doon na pag pinush man ng kung sino man ito ay hindi ito ma-open ng stalker. So ang mga panahon ito, nabahan talaga yung tatay dahil sa sinabi ng stalker. Pero sinabi niya sa stalker na sinumbong na kita sa mga pulis at mahuhuli ka rin nila. So medyo naglaylo yung stalker ng isang linggo. Yan naging medyo peaceful na rin yung kanilang buhay. Kasi naka-apekto na talaga no, yung stalker na ito sa buhay niya. No? Kasi hindi na nila alam kung safe pa sila lumabas o hindi. Lalong-lalo na si Kim. So, one time, nagkaroon ng convention yung parents ni Kim. And mawawala sila ng ilang oras. So, yung may iwan lang sa bahay ay si Kim and yung mga kapatid niyang lalaki. So, sabi ng tatay, magiging okay lang lahat kasi wala naman tayo na balitaan na tungkol sa stalker na to. Magiging okay lang kayo. Just make sure na lock lahat and huwag kayong lumabas ng bahay. So, habang nagkukulitan yung mga magkakapatid sa living room nila, biglang may tumulak sa front door nila. Nagulat silang lahat. Pero hindi ito nabuksan kung sino man itong tumulak. Yung pagtingin nilang lahat, ito yung stalker, yung doktor. Pilit pinubuksan and tinutulak yung front door nila kasi alam niya fault dito. Pero dahil nilagyan niya ng suporta ng tatay yung lock nito, ay hindi ito mabuksan na. So pilit tinutulak ng doktor na yun ang pinto para makapasok sa bahay. Kasi gusto niya talaga makuha si Kim. So dahil yung mga kapatid ng lalaki ay piprotektahan si Kim, dahil sila kumuha ng mga kutsilyo sa kusina. And kinuha nila si Kim, pinapunta sa kwarto and sabay-sabay silang lahat punta doon sa kwarto ni Kim and nag-stay doon. So doon sa room ni Kim, nila yung front yard nila and kung umalis naman yung stalker ay makikita nila. So nag-observe sila nung nakaalis na yung stalker pero wala naman sila nakita kahit sino na dumaan. So ibig sabihin nandun pa rin siya sa front door or baka nakapasok na siya sa bahay. So nakiramdam sila, naging tahimik yung paligid. Sobrang kinabahan talaga sila. Isang oras na ang dumaan pero tahimik pa rin yung paligid and wala pa rin talaga yung parents nila Kim. So hanggang dumating na 2 oras na sila naghihintay and nagutom yung bunsong kapatid nila Kim. Bumaba siya sa kitchen nila, kumuha ng pagkain and parang habang ginagawa niya yun ay parang lagi siyang lumilingon papunta sa front door nila kasi alam niya may tao doon na may masamang balak sa kanila. Pero hindi yata natiis talaga yung curiosity niya, no? Iniwan niya yung pagkain niya
doon sa kitchen and pumunta dahan-dahan sa front door kasi gusto niya makita kung andun pa rin yung stalker. Pero wala siya makita dahil parang may ilaw doon sa front, sa may door nila no, na nakaka obstruct sa vision na meron siya. So gumanon siya sa may glass ng door. Pag gano'n niya, laking gulat niya, nandun lang yung stalker na doktor. Nakatayo siya sa harapan niya, nakatingin sa bunsong kapatid. Sobrang takot ng batang to. Sumigaw siya and tinawag yung mga kapatid niya. So dali-daling bumaba yung mga kuya niya, may hawak na kutsilyo. And paglingon niya, nakita niya yung stalker na to, tumakbo palayo. And hindi nga na nila naabutan. So hours passed, tumating yung parents and sinabi nila sa parents na ang nangyari. Natakot talaga yung parents, no? Kasi buti na lang daw hindi nakapasok yung stalker na to sa bahay nila kahit di pa dumating yung in-order na lock ng papa niya na bagong lock para hindi na talaga mabuksan yung front door. Buti na lang nung sa ginawa niya ay nakatulong ito sa safety ng mga anak niya. Dahil dito na-decide yung tatay niya na mag-leave sa trabaho muna para magawa ng paraan yung mga nangyayari, no? So itong stalker na ito, nakakagulo na talaga sila sa buhay ng pamilyang to. One day daw, habang nag-recess siya, napansin ulit ni Kim yung kulay blue na kotse sa labas ng school. Yung nakatayo sa taas, sa harap ng kotse na yun ay yung doktor na stalker. Dahil dito natakot si Kim and pumunta siya sa mga teachers niya. Sinabi niya to na may isang lalaki na nag-stalk sa akin for months na and andun siya ngayon sa harapan ng school. So sabi niya tawagan yung parents. So tumawag yung school sa parents and tinanong kung sila ba yung tumawag earlier na susunduin daw ng maaga si Kim ngayong araw. Which is kinonfirm ng nanay at tatay ni Kim na wala silang ginawang tawag and never nila susunduin si Kim during school hours. So na-confirm nila na yung tumawag earlier is yung stalker na doktor. And natakot talaga yung parents ni Kim dahil dito, lalo na yung tatay. Grabe yung impact sa tatay kasi ano siya sa bahay, yung narinig niya to, dali-dali silang pumunta sa school, sinundo si Kim and umuwi. Dahil dito parang desperado na yung tatay, no, na protektahan yung kanyang anak na si Kim and yung buong family niya. So isang gabi daw, habang nauuhaw si Kim, bumaba siya ng kusina and nakikita niya yung tatay niya nakaupo sa dilim, may hawak na baril and parang namumroblema talaga siya ng sobra. Uminom siya ng tubig and nilapitan niya yung tatay niya. Tinanong niya kung okay lang ito and sabi ko ng tatay na hirap na siya sa mga nangyayari, na yung feeling daw and yung worry niya na kapag lalakad siya, niya lang may pamilya pa ba siyang babalikan and alam niya na hindi safe yung family niya. So parang nagkwentuhan si Kim tsaka tatay nung gabing yun and natulog na si Kim. After ng gabing yun, wala na siya narinig na balita or hindi na nila nakita ulit yung stalker na doktor na ito. Hindi na nito tumatawag and parang naging peaceful na ulit yung buhay na ito, na meron sila peaceful na ulit, wala nang nanggugulo, wala nang threat kay Kim. And malaking question, no, kung ano nangyari sa stalker na yun. And siguro base sa teorya na meron ako no, na posible yung tatay ang gumawa ng action kasi walang ginawang action yung mga polis ng mga panahon yun. Posible na inabangan niya yung stalker na to at tinapos niya ang buhay nito dahil sa threat na ginagawa ng stalker nito sa family niya. Maraming pwedeng nangyari, no, or baka nag-decide na lang mag-stop yung stalker niya, rin alam ang nangyari. Pero malaki ang chance na umaksyon talaga yung tatay ni Kim. So hanggang dito na lang yung ating kwento and hopefully nagustuhan nyo yung stalker story natin sa episode na to. And sa mga bago nating viewers, huwag nyo kalimutan i-subscribe yung aking channel para updated kayo sa ating mga bagong episode. Since October na, lahat ng ikukwento natin sa mga new episodes natin ay horror stories lamang. So stay tuned and hanggang dito na lang tayo hanggang sa susunod.